Inakala ng Iran na ligtas sila hanggang sa binali ng mga kapitbahay nilang Muslim ang alyansa at iniwan ang neutralidad na itinuturing ng Tehran na panangga. Naging lantad ang pagbabago nang magsimula ang mga pag-atake mula Bahrain patungo sa Iran at nang muling tinamaan ng misil at drone mula Iran ang Kuwait, Jordan at Bahrain. At kailan tumindi ang pananalita ng blok ng Golpo? Sa magkasanib na depensa. Kinondena ni na Prinsipe Faisal bin Farhan ng Saudi Arabia at mga Arabong ministro mula Qatar, Oman, Bahrain at Jordan ang sunod-sunod na pag-atake ng Iran sa mga bansa sa reyon. Tinanggihan nila ang mga aksyon na makakasira sa soberanya ng Estado o magbabanta sa seguridad at katatagan ng reyon. Ginawa ang pahayag matapos isara ng Iran ang kipot ng Hormuz at atakihin ng ilang bansa sa Gulpo. Inasahan ng Teheran na pipigilin ng relihiyon, negosyo sa langis at takot sa digmaan ang mga kapitbahay nila sa pakikipagtulungan, ngunit nabigo ang inaasahan nila. Lumabas na ang Bahrain bilang lugar ng paglulunsad ng mga pag-atake laban sa teritoryo ng Iran. Sinimulan ng Konseho ng Kooperasyon sa Golpo na ituring ang pag-atake sa isang bansa bilang pag-atake sa lahat. Muling hinarap ng Saudi Arabia ang pro-Iran network sa Yemen, dahilan kaya tumalikod ang mga kapitbahay sa Tehran. Ikukuwento ko ito sa iyo. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na. Kasi dito, may mga ganitong video araw-araw. Noong gabi ng Hulyo 13-14, 2026 muling nagsagawa ang Estados Unidos ng serye ng pag-atake laban sa Iran. Ayon sa Central Command, kinarget ng opensiba ang depensang panghimpapawid, radar sa baybayin at maliliit na sasakyang dagat na konektado sa kakayahan ng Iran na kontrolin ang pasukan ng Golpo. Sentro ng pagbabago ang HIMARS dahil sa politika na mensahe ng presensya nito. Noong Marso, may na-verify na video ng paglulunsad ng mga misil mula baring patungo sa teritoryo ng Iran. Sabi ng mga eksperto, mukhang Mark Makento at 42 HIMARS ang ilan sa mga launcher. Nabasagang mahalagang hadlang ng lumitaw na may kaugnayan sa direktang pag-atake laban sa Iran ang teritoryo ng kalapit na bansang Islamiko, lalong naging seryoso habil sa heograpiya. Napapaligiran ng Iran ng mga bansang may ugnayang militar sa US at umaasa ang mga bansang ito sa seguridad ng mga rutang pandagat para maibenta ang langis at gas. Nanarwala ang Teheran na ang takot sa ganti ang maglalayo sa kanila, pero kabaligtaran ng epekto ng mga pag-atake ng Iran. Na-intercept ng Bahrain ang bagong bantas sa himpapawid at pinabagsak ng Jordan ang 4 na misil na pumasok sa himpapawid dito noong Hulyo 14. Tumugon ang Konseho ng Kooperasyon ng Golpo. Pinabagsak ng Jordan ang 4 na misil na pumasok sa kanilang himpapawid noong Hulyo 14. Noong Hulyo 9, kinundena ng mga kasaping bansa ang pag-atake ng Iran sa mga barkong Saudi at Qatari sa kipot ng Hormuz at opensiba laban sa Bahrain at Kuwait. Ayon sa grupo, hindi mapaghiwalay ang kanilang seguridad at ipinaglaban nila ang karapatang tumugon ng individual at kolektibo. Kinondena ng United Arab Emirates noong Hulyo 13 ang mga pag-atake sa Bahrain, Kuwait at Jordan. Naurong ang dating pagtatangkang balansehin ng dialogo sa Tehran at pakikipag-alyansa sa Washington dahil sa mga misilang tumatawid sa mga hangganan. Diyan tumitindi ang presyong laban sa Iran. Bumaba na ang pagtitiis. Sabay-sabay na ang pagkondena at naisama na sa diskursong regional ang karapatan sa kolektibong tugon. Noong Hunyo, pinagtibay ng mga ministro mula sa Golpo at Estados Unidos ang kanilang alyansa at ipinaglaban ng malayang paglalayag sa kipot ng Hormuz. Nang inanunsyo ng Iran ang bagong pagsasara, nagsimulang umatake muli sa mga barko, bumaba ang daloy at tumaas ang presyo ng langis. Ipinakita ng datos na binanggit ng Reuters ang pagbaba ng halos 52% sa paggalaw ng mga barko mula Hulyo 10 hanggang 12, habang ang langis ay tumaas ng higit sa 100%
noong Lunes. Para sa Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Oman at United Arab Emirates, ang pagpapahintulot kay Tehran na gawi sandatang daanan ay nangangahulugan ng pagtanggap ng napakalaking pagkalugi sa pangmatagalang seguridad. Ipinakita ng tugon ng Iran na naunawaan ng rehimen ang panganib. Inatake ng Revolutionary Guard ang mga pasilidad na konektado sa Estados Unidos sa Bahrain, Kuwait at Jordan, bukod pa sa pagbabanta sa mga gobyernong makikipagtulungan kay Washington. Haharapin ng sandatahang lakas ng Islamikong Republika ng Iran ang anumang uri ng kaguluhan at kawalang seguridad sa pagdaan ng mga barkong pangkalakalan. Mahigpit na haharapin ng Iran ang sinumang barkong pangkalakalan o oil tanker na ililihis mula sa kanilang ruta. Itinalaga ng mananakop at tiratang hukbo ng Estados Unidos at walang pahintulot mula sa sandatahang lakas. At ang mga matitinding aksyon na Islamic Revolutionary Guard at ng hukbo ng Islamikong Republika ng Iran nitong mga nakaraang araw ay patunay niyan. Pinag-iingat ang mga lider ng mga bansa sa rehiyon na anumang pakikipagtulungan sa Estados Unidos at anumang suportang logistical sa kanilang mananakop na hukbo ay ituturing na isang kilos ng digmaan laban sa soberanya at pambansang seguridad ng Iran. Kung lalala pa ang digmaan sa rehiyon, lahat ng bansa sa rehiyon ay madadamay sa apoy ng labanan. Noong Hulyo 14, sinabi ng Iran na nagpaputok sila ng mga misil sa base ng Estados Unidos sa Jordan. Sinabi ng mga puwersa ng Jordan na na-intercept nila ang 4 na projektil. Gayunpaman, ang pananakot sa mga kalapit bansa ay nagpatibay ng pagkakaisa laban sa Tehran at nagpalakas ng argumento para sa mga bagong magkasanib na depensa. Umabot din ang sagupaan sa mga barkong sumusuporta sa ekonomiya ng reyon. Ipinahayag ng Ministry ng Depensa ng United Arab Emirates na 2 barkong panglangis ng Emirati ang tinamaan ng mga cruise missile ng Iran habang naglalayag sa katimugang bahagi ng Kipot ng Hormuz sa karagatan ng Oman. Para sa mga gobyerno ng Golpo, pinatibay ng pag-atake ang paniniwala na hindi na pinag-iiba ng Iran ang presyon laban sa Washington at agresyon sa mga kapitbahay. Muling sumabak ang Saudi Arabia sa labanan kontra puwersang konektado sa Iran. Noong ika-13 ng Hulyo, tinarget ng gobyerno ng Yemen na kinikilala ng buong mundo at sinusuportahan ng Riyadh ang runway ng paliparan ng Sanaa upang pigilan ang paglapag ng eroplano ng Iran na ayon sa mga autoridad ay lumalabag sa soberanya ng Yemen. Lumiko ka dito at bumalik ng paulit-ulit. Sa mga sandali ito, mga mahal naming manonood, gaya ng inyong nakikita, may mga agresibong airstrike sa international na paliparan ng Sanaa hanggang ngayon na may 2 pag-atake na tumama sa runway, ang runway ng paglapag at pagalis dito, gaya ng inyong nakikita. Isang agresyon na may ganitong katanggihan. Inakusahan ng Houthi ang Saudi Arabia ng pag-atake at gumanti sila ng mga misil sa paliparan ng Abha. Ayon sa depensa ng Saudi, na-intercept nila ang mga projektil. Nagtapos ang 4 na taong di formal na tigil putukan sa insidenteng ito at ipinakita ring may presyon na ang regional network ng Iran sa labas ng Golpo. Sa huli ay lumapag ang eroplano ng Iran sa Hodeidah na hawak ng mga Houthi at ang harang dito ay may mabigat na epekto sa politika. Ipinakita ng Riyadh at mga kaalyado na hindi nila ituturing na karaniwan ang suporta ng Iran sa Yemen. May kakayahan pa rin ang Iran na tumugon at patuloy silang naglulunsad ng mga misil at drone. Ang pagkakamali ng rehimen ay ang isipin na tatanggapin ng mga kapitbahay na Islamiko ang walang katapusang mga pag-atake sa kanilang mga lungsod, base, barko at pinagkukunan ng kita. Ang ofensiba laban sa Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, United Arab Emirates at Jordan ay nagbawas sa natitirang puwang sa politika.
Sa bawat papaputok, lalong umaasa ang mga gobyerno sa proteksyon ng Amerika at mas handang magbahagi ng depensa at intelihensya. Ngayong Martes, 14 ng Hulyo, magsisimula ng ipatupad ng Estados Unidos ang blockade sa baybayin ng Iran, kung saan ang mga neutral na barko at mga kargamentong pantulong ay kailangang dumaan sa inspeksyon. Kung ipipilit ng Tehran na atakihin ng mga kalapit bansa at isara ang Hormuz, mas kakaunti ang makikitang neutralidad at mas organisado ang rayon para gawing presyur militar, diplomatiko at ekonomiko ang pagkakabukod ng Iran. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mabigay ng pinansyal na suporta sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Malaking tulong ang inyong ambag sa pagpapatuloy namin.